Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Mr. Ramon Tulfo tungkol sa mga pinaghihinalaan na mga destabilizers. Unang naipasa sa amin ito, kaibigan namin sa US, si Lisel Bukingo. Kumusta kayo dyan, Lisel? And then sumunod yung anak kong nurse sa Amerika. Sabi niya, "Daddy, nakita mo na ba ito?" Then marami pang iba nagpadala. Yung classmate ko ng college, si Miss Edith Babawin, "Johnny, is it true na destabilizer ka daw sa gobyerno?" Mga ganon. Basahin ko lang muna ito viral naman ito. Basahin ko lang, then magbigay ako ng comment. Here's an insider list of people the government is watching that are behind the reported current destabilization. Romeo Pocis, ito Major General Romeo Pocis, yung leader ng United People's Movement, yung nagrarally ngayon. Orly De Leon, yan si Brigadier General Orlando De Leon ng Philippine Marines. Benjamin Magalong, yan, si Mayor Magalong, although nakalagay for confirmation. Then ako, Johnny Macanas, Gerald Bantag, yon si DJ Bantag na hanggang ngayon hindi nila mahuli-huli. Colonel La Chica, parang ito yung yung head ng BP Security ni BP Sara, if I'm not mistaken. Colonel Leonardo, hindi ko kilala ito. Colonel Mitran, yan, kilala ko ito, nakasama ko sa Mindoro. Captain Dado Enriquez, ito si Pinoy survivor, class 83 PMA Baron. Ferdinand Topacio, kilala nyo yan. Attorney Vic Rodriguez, Mike Defensor, Chavit Singson, Rodante Marcoleta, Orlando Ulamit, hindi ko kilala ito, alias Monk. Possible financiers BP Sara Duterte, Congressman Pulong Duterte, Chavit Singson. Then sabi pa niya, "Don't ask me where I got the info. I won't tell kahit napitpitin nyo ang bayag ko." Okay. Yung classmate ko ng college, si Edith, na concerned siya, totoo ba na you are destabilizing our president? Sabi ko, that's not true. But I criticize, there's rampant corruption in government now and I criticize it. Criticism is different from destabilization. Ang destabilization po, yung pabagsakin ang gobyernong ito. I never called for any action na magpabagsak. Ang palagi kong panawagan, magreklamo tayo, peaceful protest. Ayoko yung nangyari sa Indonesia, ayoko yung nangyari sa Nepal. Any form of violence, it will not help. Pati yung kudita na yan, sinasabi ko, ayoko ng kudita dahil naranasan ko na sumama ako sa bloodiest kudita noong 1989, December of 1989. That was the bloodiest. At anong nangyari? Wala. Ang daming nakulong na sundalo, daming na-discharge. Mabuti nga, hindi ako nakulong. Kaya lang, mga kasamaan ko, nakulong. Ang aming mga enlisted personnel na-discharge. I never called for any move that would destabilize this government. Sinasabi ko na pag bumagsak ang ekonomiya natin dahil sa korupsyon, ang magiging kawawa ay ang taong bayan, yung nasa laylayan. Kaya sana, sinasabi ko palagi na ang administrasyong ito magawan pa ng paraan ma-resolve yung confidence ng business community, lalo ng foreign investors, maibalik ang
tiwala ng mga negosyante. I want this government to succeed hanggang 2028 kasi ang makikinabang kung mag-succeed itong gobyernong ito, ang taong bayan. Oh, sinasabi ko, ako, pro Duterte ako. Hindi ko tinatago niyan. But, hindi ako binabayaran ng mga Dutertes. Organic, taos puso ang pagsuporta ko sa Duterte. Kasi nakita ko yung good governance sa Davao. Nakita ko ang good governance ng Tatay Digong natin noon. Na-experience ko. May farm kami sa paanan ng bundok ng Bukidnon, yung Mount Kitanglad. For a long time, walang kalsada. Sinong presidente ang nagkaroon ng taos-pusong pagsilbi na nagpakalsada papunta sa aming farm? Si Tatay Digong. Oh. Sinong nagpatahimik sa Pilipinas, lalo na itong insurgency, NTF-ELCAC? Si Tatay Digong. Kaya nakita ko, good governance. So, anong nangyari sa bansa? Umaalis ang mga investors. Sa Davao, baliktad. Nagdagsa ng mga investors. That's good governance. So, ang panawagan ko, good governance. Nagkataon ngayon, dahil talamak ang korupsyon, there is bad governance. Yan ang krinikriticize ko. Do something. Improve your leadership para maagapan ang pagbagsak ng ekonomiya, kasi kung hindi, kawawa ang taong bayan. And to me, that's not destabilization. So sige, bantayan nyo kami. Anong problema? I believe I am still within my the parameters of freedom of speech. I love this country. I served this country for 34 years. At ayokong mapahamak ang bansang Pilipinas, lalo na ang mamamayan na naghihinagpis, biktima ng mga bagyo, sakuna na hindi naagapan. Itong income sa ating YouTube channel, saan ko dinadala? Sobra-sobra na yung pension ko from the government, from the people. Kaya ang income natin tinutulong sa nangangailangan. So ang pinili natin, Talaandig Tribe of Bukidnon. Sa ngayon, namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman itong tribong ito ng mas maayos na tirahan. Is that destabilization? Bahala kayo. Basta sa mga subscribers ko, relax lang kayo. I am in good hands. If God is with us, if God is with me, no one can... Wala silang magagawa. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig. Kaya ituloy nyo lang ang inyong kan. Panoorin nyo ang video na ito, pagbibigay natin ng libreng yero at pako sa mga tribo. Karon mo na niyang matagaan og yero. Nagpasalamat si nanay nga matagaan og yero. So kuan na kayo ang sulod ni nanay. So kung muulan, tulo na gyud Tulo na gyud. So tulo na gyud kayo ang kuan ni nanay. Ang balay. So gipangsapahan na lang gyud. Sapahan na gyud kay So si nanay mo na siyang yung balay nga tuluan na kaayo. So gipangsapahan na lang gyud. So nagpasalamat siya kay natagaan sa gyero. So nay unsa imong masulti nga natagaan ka gyero? Dako among pagpasalamat kay naapil mi aning hinabang masin na kaatok gyud ni nga dili nami tuluan. Kay kung wala mi naapil ani, tulo gyud ang among balay. Basa gyud ni gaulan. So tuluan gyud mo nay. So pila na imong edad nay? 54 So 54 na ka na kay mga anak nay. nga anak. So nag-eskwela pa imong mga anak or Nag-eskwela pa karon. so si nanay nag-eskwela pa daw ang iyang anak. So Na ako'y high school. so na siya high school. So asa imong bananay? Nagtrabaho akong bana.
So kamo lang ang naa sa balay nay. Dako kaya akong pagpasalamat kay natagaan pud sin na ilisdang gud ang among atop dili nami tuluan. Dako akong pagpasalamat kay natagan mi og sin kay ang among panginabuhian kalisod gyud mi. Busa ang among atop kun wala mi natagag hinabang di gyud mi Oo, kailis. so permi gyud mo tuluan nay. permanente gyud tulo ang among atop. Oo, sige Dako nay. kaayo akong pagpasalamat. Salamat sa nag-sponsor sa Sige amo nay. na nagtabang gyud sa amo sa sin. Sige nay, salamat po.